Hello guys! Welcome to my vlog. Kumakain ako ng aking lunch at ang aking ulam ay kebab. Alam mo yung kebab, di ba? Yun. Beef na hiniwa-hiwa na maliliit. Alam mo guys, may kwento ko lang sa inyo kasi ngayong araw na ito, galing si Mons dito sa bahay. May kasama yung yung parang advisor niya, personal advisor, yes, in English. Alam mo, Diyos ko, nahahawa ako sa itsura niya. Umalis siya sa bahay ng maikli ang bigote niya, wala siyang bigote. Alam mo, kanina nakita ko, Diyos ko, ang haba-haba ng bigote. Hindi ko makilala na siya. Na-shock ako sa itsura ni Mons. Oh my God. Hindi man lang talaga nila pinakuha ang shaver, ay yung pang shaver ba yun, para may magamit ang tao. Alam mo na ano ko na, Diyos ko, kawawa ang itsura niya kanina. Na nagstay dito, ewan ko kung may 1 hour, pero may kasama siya. Tapos sinundo siya ulit ng isa, sinundo sila ng dalawa, yun. Netflix na taxi. Sa hospital kapag may sakit ka kasi ganun. Alam mo, ikwento ko lang sa inyo, no? Pinagbibintangan nila ako ng maraming bagay dito sa Denmark. Alam mo si Mons, nung mayroon kaming joint account, since 2004 hanggang 2023, alam mo, sa totoo lang, never akong nanguha ng pera ni Mons. Never. Binigyan niya ako ng access ng code sa bangko niya para maka-enter ako at para maka-login. Pero never akong kumuha ng pera niya. Nung binigay niya yun guys, last na nagkasakit si Mons doon na 7th birthday si Abby, first debut sa Pilipinas. Binigay niya yun dahil just in case daw na may mangyari sa kanyang masama, sabi niya ganun. Kailangan mong bumalik ng Denmark para, ayun, alam mo na, mayroon kang access sa account ko para hindi kayo magutuman ni Abby. Alam mo yan, yung taong yan, sa totoo lang, kahit na may sakit yan, iniisip niya pa rin kami dalawa ni Abby kung paano ang magiging buhay namin sa countering ito. Pero yung hindi ko maintindihan, no? Ang hindi ko maintindihan, yung mga tao dito, pinipilit kang siraan ng paulit-ulit, pinipilit kang bintangan ng paulit-ulit ng mga bagay na hindi mo nagawa. Alam mo guys, dati, kapag nag-grocery ako, may time kasi na nag-grocery ako, nagagamit ko yung card ni Mons. Sinasabi ko yan, Mons, I use 250 for grocery today. I know that that's good for 1 week already. Budget na namin yan, good for 1 week guys, 3 kami. Pero ang hindi ko maintindihan guys, kung paano ako bibintangan at kung paano ako papanaan ng painan, pangsibat na ganun. Papainan ng mga wallet na nawawala, mga ganito ganyan na nawawala. Guys, namuhay ako sa countering ito, tumayo ako sa sarili kong paa. Ultimong mga luho ng anak ko. Diyos ko. Wala, paano na to? Nalolog-log. So, pati ang luho ng anak ko, ako ang may bili. Ultimong mga gamit ni Mons, ako din ang bumibili. Never kong pinabayaan yung lalaki na yun na maging kaawa-awa. Alam mo, nagkasakit yan sa Pilipinas? Hindi ko siya hindi ko siya kayang tiisin na sasabihin ko na, hay nako, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka dahil alam mo, ginaganito lang ako ng mga tao sa country nyo. Hindi ko kayang tignan ang tao na mamatay sa gutom, maging sira ulo for life. Bagkus guys, kahit hindi nila dalhin yan sa alam mo yung, hindi ko maalala yung hospital na pinuntahan namin sa Maynila, private hospital. Kahit hindi nila dalhin yan doon guys, dinala na namin yan sa Kalibo. Sa Kalibo kay Doktora Ramona Ramos para magpatingin at para magkaroon ng medicine. Pero si Mons yung tipong taong hindi mo siya basta-basta mapainom ng gamot eh. Hindi mo siya basta-basta mabigyan ng gamot kahit na doktor na ang private hospital at clinic. 'Di ba? Maraming mga Pilipino ang pumupunta doon para magpagamot. At doon din ako gumaling.
Dahil sa nervous breakdown nung, alam mo na, yung ginagawa nila sa akin na hindi na kaaya-aya, pasensya na kayo sa nakita nyo, ayun. Ayun guys, ang hindi ko lang maintindihan is, alam mo yung pakiusap ni Mons kanina? Why I cannot stay to my own house? I pay here. Alam mo kung anong sinagot ko? Awang-awa ako eh. Alam mo, Mons, sabi kong ganun, sabi ko, pwede ka naman, Mons, sumira dito. Sabi kong ganun. Sabi kong ganun, no one push you away here. But I cannot understand that, people here, alam mo, they forced to bring Mons to the mental hospital. They forced me to bring to the mental hospital. If Mons is home, I'm in the mental hospital. Ano to? What kind of games is this? Kasi parang, sa totoo lang, hindi makatarungan ang ginagawa nyo sa amin. Hindi kami isang laruan na pwede nyo hila-hilayin. Pag pinagsawaan, babalibag nyo doon, ipasa-pasa nyo sa ganito. Pag nabuisit kayo, lalagyan nyo ng poison. Pag gusto nyo naman kaming buhayin, bubuhayin nyo kami. Ano ba kayo? Ha? Anong klaseng tao ang tao sa Denmark? Kasi sobrang racist nyo. Alam nyo kung naririnig nyo lang kanina, hindi ko binibidyohan si Mons. Alam mo kung bakit? Dahil gusto ko magkaroon si Mons ng private na buhay. Respect, yes. Kasi yung taong yan, kahit papano, nagkaroon pa rin ako ng utang na loob, nagkaroon ako ng, alam mo yun, konting pangarap para sa pamilya ko, yes. Para sa anak ko, at kasama siya sa pangarap sa buhay ko, kahit na, alam mo, kahit na wala na sana kami, kung binibigyan kami ng katahimikan, hindi eh. Hihilahin nila si Mons kasi dahil trip lang nila na tinitestingan nila kung paano ko mabuhay sa Denmark. Alam mo, sa totoo lang, mabubuhay naman ako eh. Kung binibigyan lang ako ng chance na magkaroon ng matinong trabaho, katahimikan ng buhay, dahil ako yung tipong tao na bata pa lang guys, ang sipag-sipag ko. Anis na muhay kami ng kasama ko ang nanay at tatay ko, mga kapatid ko ng may taga-alaga ng mga kapatid ko maliliit, tumutulong-tulong kami sa tatay namin pumunta ng bundok, maliban sa tindahan, ganun ang buhay, routine ng buhay namin. Nung high school ako, gumagawa ako ng bag para kahit papano may income ako, nang hindi ako nakasandal sa tatay ko dahil ilan kaming nag-aaral ng high school. At ang ate ko ay, she dreamed to be like, to be a teachers, but we don't have enough money to support her studying. Kaya alam mo yung ate ko, matalino yan, matalino. Ang kuya ko matalino rin. Ang mahina lang talaga ay ang kapatid naming bunso, si Kuya Junjun, yan mahina lang talaga siya. Pero sila yung tipong taong mababait. Kaya si Kuya Nunoy nag-self-supporting sa ibahay para alam mo yun, makatapos siya ng high school. Pero alam mo, napaka-unfair ng ng mundo. Napaka-unfair kasi may gusto kang abutin sa buhay, hinihila ka nila pababa. Ultimo, mga taong naiinggit sa akin, hinihila ako pabagsak. Ngayon guys, na alam mo, I do vlog para maging, alam mo na, para kahit papano hindi maging popular. Gusto kong kumita guys. Gusto ko na someday yung mga pamangkin ko makapag-aral, yung matulungan ko yung taong gusto kong tulungan. Pero yung hindi ko maintindihan, no, may mga tao talagang sobrang yabang. Sobrang yabang kasi pinipilit kang ibagsak kahit hindi mo sila inaano. Sobrang yabang kasi sila na nga yung nangaagrabyado sa amin. Sila pa ang magaling magsalita para apak-apakan ang pagkatao namin. Lalo na ako. Guys, hindi namin kasalanan kung masipag kami. Tinraining kami ng magulang namin para magsipag. Grade 1, ano bang grade ako? Elementary pa lang ako, nagtitinda-tinda na ako ng mga snacks sa school, mga candies, mga bread. Yes, that's my business when I was a young. I helped tatay and nanay because we have a little store. Yes. Ang hindi ko maintindihan, guys, they are always pull me down. Yes, to make me, irritating. These times, guys, I don't want to close my mouth because they are too much. They destroying me again and again without enough explanation.
Tapos alam mo guys, nung niloko si Mons ng pera ni Rose, isang Pilipina na pinaasa si Mons na na-inlove siya, pinadalhan ng malaking halaga. Alam mo, ang galing-galing nilang sumunod sa akin. Pero ang kriminal, ang cheater, hindi nila mahuli-huli dahil gusto nila ay si Mons ang mawala ng pera. Alam mo, nung bumalik ako sa Denmark, May this year, alam mo na, nagstay ako sa Pilipinas 7 months. Alam mo, nung pagbalik ko dito, as in, Mons is nothing. His account is empty except that Jenin's money in his own account and the the money that he received from Linggo, yung mga rent ng bahay namin sa isang doon sa Linggo kung saan kami nakabili ng ng isang bahay. Alam mo, tapos yung mga tao, no? Alam mo yung mga tao dyan sa Santa Cruz na galit sa akin, hindi ko inaano. Ngawa ng sigaw ng bugak. Alam mo, sa totoo lang, hindi nila matanggap kung gaano sila kayabang. Sila yung tipong taong ang yabang-yabang. Tapos yung salita na para sa kanila, binabato nila sa akin. Ang tawag dyan ay kadimunyuhan. Ayun nga guys, kwininto ko lang sa inyo kasi naiinis ako ng paulit-ulit kaming binibiktima sa kadimunyuhan nila. At saka Rose, ano ka ba? Diyos ko, hindi ka ba naawa sa taong inisahan mo? May anak yan. Hindi ako nag-uubliga kay Mons nang padalhan ako ng 150,000 or more than. Pero alam mo ba kung magkano ang dinugas mo? Milyon. Sa Pilipinas, animal ka. Yes, you're animals. You act like animals and then you need to pretend that, oh, hi Mogens, how are you? Can we talk today? Maybe you're busy? Maybe later, you know what? I'm looking forward to see you. Fucking you. Fuck you. Yes. Have a nice fuck you.